Hala, naku, ano ang gagawin mo kung ikaw yung nasa kalagayan ni ate girl, no? So, makikita mo, nagpapakasaya siya or nagpapakasarap na minamasahe. Kaya lang biglang pumalya yung massaging chair, oh. Ayan, kaya ganyan ang nangyari sa kanya. Grabe, no? So, sinensor ko muna si ate girl para to protect her privacy and dignity, no? Kaya, panoorin na natin ang buong pangyayari dito. Disclaimer muna tayo ngayon. So as you can see, nagre-react lang tayo sa video lang na yan. And hindi ibig sabihin na lahat ng mga massaging machine ay ganyan. Siguro, nagkataon lang talaga na maraming factors kaya nagkaroon ng palyayang machine na yan. Ito na yung ating reaction. So basing from my observation, meron akong nakitang tatlo. Number one is the possibility of negligence. Nakita nyo naman siguro kung paano pumalya yung machine. It's because of poor maintenance. Hindi siguro chinek na maayos yung functionality. Siguro before and after shift, yung mga ganon. Kasi dapat kapag nag-ooperate ka ng business na may mga machines, dapat meron kang taga-pag-inspect. Tapos para i-report sa'yo kung may possibility na pumapalya at ma-repair agad yan. So mukhang pinabayaan yung massage chair na yan, no? Sayang naman kapag hindi na pwede magamit. And sayang naman kung kakasuhan yung business mo, di syempre wala ka ng business, no? Number two, the possibility na there will be a lawsuit. Syempre, may nasaktan or na-injure na client. As you can see, naghihirap. There is a grimace over yung mga parts ng katawan na yung nafe-feel niya na syempre nasasaktan talaga siya, no? So, there is a big possibility na yung business owner, operator, and the staff will face lawsuit. And syempre baka mapatalsik sila sa mall kung saan nila ino-operate yung business nila. And baka matanggalan sila ng business permit. Number 3 naman is yung sanitation. Nakita nyo naman nung pag-angat ng massage chair, ang daming kalat, no? So, this means na hindi lang yung pag-maintains ang hindi nagawa ng staff and yung manager, kundi yung cleanliness din, no? So, makikita mo na, ay nako, yan yung very poor indication ng pagmamanage ng business. So, ganun ang aking reaction. So, syempre, ang magiging lawsuit siguro is negligence, in which it is very clear sa resulta ng pagpalyan na yan, pagpalyan ng massage chair na nasaktan ang isang kliyente. What are the possible lessons na ma-pick up natin dito?
Number 1 is maintenance. Included dito yung pagre-repair ng inyong mga gamit. Pagre-repair, tapos ini-inspect mo before and after kang mag-operate ng business mo, especially kapag may mga machines ka, make sure na dapat chine-check mo yung functionality, kung may mga parts na hindi na gumagana. So, dapat talaga na i-repair, ipa-repair, linisin yung gamit mo para sa mga gagamit na clients, hindi sila magkakaroon ng negligent-related problems. Katulad na nangyari kay ate. Number 2 is cleanliness, sanitation. Dapat talaga hindi makalat yung premises ng business mo, yung lugar mo. So nakita niyo naman siguro yung pag-angat, no? Ang daming basura. So which indicates na medyo may pagka-dogyotin yung, yung mga staff or yung may-ari ng business. So grabe naman, no? Kapag makikita mo ang kalat-kalat ng mga pupuntahan mong pagpapamassage. So ibig sabihin, ang isip mo, ala baka hindi napunasan yung chair, walang sanitation, o di ba? At risk for infection. Yung non-direct contact infection na yan. Kaya, Tapos, ang number 3 naman is make sure na wala kang nilalabag na batas. Especially kapag nagpapa-operate ka ng business kasi alam mo naman siguro yung proseso, di ba? Pinapa-inspect mo muna yung premises mo at yung mga gamit mo bago i-approve yung business mo kung capable talaga na mag-operate na walang risk of doing harm, possibility of harm to your clients. So, I hope na may natutunan kayo dito sa vlog na to, especially about sa pag-maintain ng business. Okay, so thank you so much. I hope na nakarelate kayo. Kaya always remember na inspect. Mag-inspect kayo lagi. Kaya that's it. Thank you and have a good night.